Ang mga konsepto ng kolonyalismo at imperialismo. Ang kolonyalismo at imperialismo ay magkaugnay, ngunit may kani-kaniyang kahulugan at katuturan. Ang mga konseptong ito ay may kinalaman sa pagpapalawak ng impluwensya ng isang bansa o pagkontrol ng isang bansa ng isa pang teritoryo na isinasagawa sa magkaibang paraan. Ang kolonyalismo ay tumutugon sa tuwirang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa iba pang bansa. Pangunahing layunin nito ang pagtatatag at pagkontrol sa pampolitika, pang-ekonomiya at pangkulturang kaayusan ng isang bansa. Ang kolonisasyon ay nagaganap sa pamamagitan ng pisikal na pagkontrol ng makapangyarihang bansa sa mahinang bansa hanggang sa ito ay tuluyan ng maimpluwensyahan at madominahan. Karaniwang nagaganap ang kolonisasyon sa sumusunod na paraan. Ang pagpapadala ng mga pangkat na maninirahan sa inukupang teritoryo. Layon ng paraang ito na makapagtatag ng mga panirahang pamayanan ng mga dayuhan sa lupain upang maangkin ang mga lupaing pinaninirahan ng mga katutubo. Ang pagsasamantala sa yamang likas ng bansang inukupa. Ang mga bansang inukupa ay pinagkukunan lamang ng mga hilaw na materyales o yamang likas upang maisulong ang pag-unlad ng kani-kanilang bansa. Asimilasyon o sapilitang pagpapatanggap sa kultura ng kolonista. Sa kagustuhang maipalaganap ang kanilang kultura ay sapilitang ipinatatanggap ng mga kolonista ang kanilang kultura, wika at pamantayang panlipunan sa mga katutubong populasyon. At sa huli ay ang tuwirang pagkontrol sa mga kolonya. Nagtatalaga ang mga kolonyalista ng opisyal o hukbong militar sa inukupang bansa upang malimitahan at makontrol ang anumang desisyon ng mga katutubong populasyon. Malalim at masalimuot ang naging epekto ng kolonyalismo sa mga lupaing kolonya. Ito ay sumasaklaw sa panlipunan, pang-ekonomiya, pampolitikal at pangkultural na aspekto ng teritoryong nasakop. Ating unawain ang sumusunod na epekto nito sa mga kolonya. Sa aspektong panlipunan ay ginambala ng kolonyalismo ang umiiral na estrukturang panlipunan sa teritoryong nasakop. Ang puwersahang pagpapatrabaho sa mga katutubo ay naging sanhi ng paghihirap, kawalan ng kalayaan at pagkamatay ng maraming katutubo. Maraming katutubo ang nahawa at namatay dahil sa sakit na dala ng kolonista dahil sa kawalan ng imunidad. At sa aspektong pang-ekonomiya ay naging karaniwan ang pagsasamantala ng mga kolonyalista sa likas na yaman, likas paggawa at produktong agrikultural ng mga bansang kolonya. Hinango ng mga ito ang mahahalagang mineral, produktong agrikultural at iba pang mga yamang likas ng mga naukupang teritoryo upang mapaunlad ang industrialisasyon at ekonomiya ng kani-kanilang bansa. Sa aspektong pampolitikal ay kinontrol ng mga kolonyalista ang sistema ng pangangasiwa ng pamahalaan ng bansang kolonya upang maging pabor sa kanilang interes. Ito ang naging sanhi ng pagkawala ng otonomiya o pansariling pamamahala ng mga katutubo sa sarili nilang bansa o teritoryo. At sa aspektong pangkultural, ang sapilitang pagpataw o pagpapagamit ng wikang dayuhan, pagpapakilala at pagpapasunod sa bagong relihiyon at iba pang mga gawaing dayuhan ang naging sanhi ng paghina o tuluyang pagkawala ng wikang katutubo, tradisyonal na kaalaman at gawin ng buhay. Pinagbago din ito ang edukasyon at pakikipag-ugnayan ng mga mamamayan sa bansang nasakop. Mahalagang maunawaan na ang mga epekto ng kolonyalismo ay nagkakaiba-iba batay sa kolonyalista, haba ng panahon ng kolonisasyon at mga pangyayaring lokal sa mga bansang kolonya. Ang Timog Silangang Asya ay pinamahalaan sa pamamagitan ng tuwiran at hindi tuwirang kolonyalismo. Ang kolonyalismong tuwiran ay kilala rin bilang formal o kolonyalismong teritorial. Ito ay tumutukoy sa tuwirang pagkontrol ng isang kolonyalistang bansa sa teritoryo at istrukturang administratibo o pamahalaan ng sinakop na teritoryo.
Sinisikap din ng mga kolonyalista na maimpluwensyahan ang mga katutubo ng kolonya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga opisyal, hukbo at maninirahan sa kanilang lupain upang mapangasiwaan ang pagsasamantala sa kanilang mga likas na yaman, populasyon at ekonomiya. Sa ganitong paraan ay karaniwang limitado lamang ang pansariling pamamahala ng mga katutubo na itinuturing lamang na nakapailalim sa mga batas at alituntuning itinalaga ng makapangyarihang kolonyalista. Ang hindi tuwirang kolonyalismo ay tinatawag din na informal o kolonyalismong pang-ekonomiya. Sa halip na magtatag ng tuwirang pagkontrol o pangangasiwa sa kolonyang bansa, ay minamanipula ng kolonyalistang bansa ang ekonomiya, politika at kultura ng kolonya upang mapakinabangan ang yamang likas at tiyak na makuha ang hinahangad na interes. Sila ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pinuno o gumagamit ng pamahalaang puppet o ng iba pang mekanismong pang-ekonomiya upang makontrol ang kolonya. Sa kabilang banda ay higit na mas malawak ang konsepto ng imperialismo. Ang imperialismo ay tumutukoy sa alituntunin o ideolohiya ng pagpapalawak ng kapangyarihan at impluwensya ng isang bansa sa iba pang teritoryo o bansa sa labas ng hangganan ng isang bansang makapangyarihan at pagpapalawak ng pangingibabaw nito. Ito ay naisasagawa sa pamamagitan ng diplomasya, pagpapadala ng puwersang militar, pagpapalaganap ng impluwensyang kultural, at pagdomina sa ekonomiya ng isang mahina o umuunlad pa lamang na bansa. Ang imperialismo ay maaaring maganap sa iba't ibang paraan. Una dito ay ang pangingibabaw sa ekonomiya ng isang bansa sa pamamagitan ng kalakalan, pamumuhunan o pagpapautang. Ang paggamit ng militar sa pakikialam o pagkontrol sa isang estratehikong lokasyon. At pag-impluwensyang kultural gamit ang media, edukasyon at ideolohiya. Sa kasalukuyan, ang imperialismo ay kinakatawan ng konseptong neokolonyalismo. Ang neokolonyalismo ay tumutukoy sa pagkontrol ng isang makapangyarihang bansa sa ekonomiya at politikal na alituntunin ng isa pang bansa nang hindi nagaganap ang direktang pananakop dito. Sa pangkalahatan, ang imperialismo ay tumutukoy sa sapilitang panghihimasok ng mga makapangyarihang bansa sa ekonomiya, politika at buhay panlipunan ng umuunlad na bansa nang hindi ito tuluyang pinamamahalaan. Sa pag-unlad ng imperialismo ay patuloy na nagpapaligsahan ang mga bansa sa dami ng dayuhang teritoryo na kanilang maaangkin. At bunga nito ay lumitaw ang magkakaibang uri ng pagkontrol sa iba't ibang rehiyon sa daigdig tulad ng kolonya, protectorate at sphere of influence. Ang kolonya ang pinakatuwirang uri ng imperialismo. Pinangangasiwaan ng mga opisyal na padala ng mother country at walang lokal na opisyal o kawani sa pamahalaan. Walang boses sa batas, pagbubuwis o anumang alituntunin na itinalaga ng kolonista. Nagdulot ng matinding paghihirap ng mga katutubo na nagiging mga second-class citizens sa sariling bansa. Ang protectorate ay mga bansang may sariling pamahalaan ngunit kontrolado ng isang panlabas na kapangyarihan. Pinapayagang pamahalaan ng mga lokal na opisyal ang sarili sa kondisyong pananatilihin ang pamahalaang nakabatay sa istruktura ng pamahalaan ng kolonyalista. Nananatiling pinanghahawakan ng mga dayuhang makapangyarihang bansa ang panlabas na pakikipag-ugnayan ng kolonya. At ang sphere of influence ay ang pag-angkin ng isang panlabas na kapangyarihan ng pribilehiyong pamumuhunan at pangangalakal sa isang lugar o rehiyon. Karaniwang nangyayari sa hangganan ng isang kolonya at nagaganap sa pamamagitan ng isang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa na sumang-ayon. Ano nga ba ang mga dahilan ng kolonyalismong kanluranin? Pang-ekonomiyang dahilan. Hinimok ng rebolusyong industrial ang paghahanap ng mga Europeo ng mga kolonya. Ang rebolusyong industrial ay tumutukoy sa transisyon ng paggawa ng mga bagay mula sa paggamit ng kamay patungo sa paggamit ng mga makinarya. Kinailangan ng mga pangyarihang bansa ng pagkukunan ng mga hilaw na materyales na kanilang magagamit sa produksyon.
gayon din ng mga pamilihan na pagdadalhan ng kanilang mga produkto. At sa pagkakataong ito ay nagunahan ang mga Europeo sa pag-angkin ng mga kolonya. Pampolitikal na dahilan. Hinangad ng mga makapangyarihang bansa na mauna bilang bansang imperialista at makilala ang kanilang bansa bilang pinakamakapangyarihan sa daigdig. At upang makamit ito ay kinakailangan nilang makontrol ang maraming lupain hanggang sa kanilang makakaya. Sa mga panahong ito, ang kapangyarihan ng isang bansa ay nakabatay sa dami ng kanilang kolonya. Pangmilitar na dahilan. Ang bawat imperialistang bansa ay nag-aalala sa kanilang seguridad, kung kaya't kailangan nila ang mga kolonya upang magsilbing estasyon ng gasolina para sa kanilang mga barko, bukod sa pagsasanay sa mga katutubo upang maging bahagi ng kanilang hukbo sa panahon ng pakikidigma. Ang mga konsepto ng kolonyalismo at imperialismo.